Ipinagpatuloy ng Iglesia ni Cristo ang kanilang kilos protesta sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Kasunod ito ng pagbawi sa kanilang permit na magdao sana ng rally sa EDSA ngayong araw. Para sa update, magbabalita si Mobile Journal Fatima Baduria. Fatima, kumusta ang sitwasyon dyan at marami ba ang dumalo sa kilos protesta? Cheryl, mas maraming tao ngayon dito sa Liwasang Bonifacio kumpara noong mga nakaraang araw at ngayon nakikita natin patuloy pang nadadagdagan yung mga dumadating dito. Sa estimate ng Manila Police District, nasa mahigit 1,000 na ang dumalo sa kilos protesta rito. Although aminado rin ang mga kapulisan na hindi talaga nila mabibilang lahat ng mga dumadalo dahil maraming area na may shade at nasa ilalim ng mga puno so hindi makukuha ng mga drone shot nila na doon tinitignan yung estimate ng mga tao. So posible raw na mahigit pa sa 1,000 yung mga dumadating na dito sa Liwasang Bonifacio. Dito kasi lumipat yung INC mula sa kanilang kilos protesta sa EDSA matapos yan nabawiin yung kanilang permit para makapag-rally. Dito kasi sa Liwasang Bonifacio, hindi kailangan ng permit dahil recognized ito bilang Freedom Park. Ibig sabihin, malayang magsagawa ng pagtitipon dito at pwede ring magsagawa ng mga kilos protesta kahit walang permit, Cheryl. Sino-sinong personalidad na ang dumalo sa rally? Kanina, Cheryl, nakikita natin dito si Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste at nang makausap natin siya, ang panawagan daw niya ay itigil na ang selective justice at magpatuloy ang investigasyon hinggil sa flood control. Ayan din yung mga ipinaglalaban ng mga nakikita natin na nagrarally dito kanina at inaasahan na may gaganapin pang programa ang INC at may mga dadalo pa raw although hindi pa makapagsabi kung sino-sino pa yung mga personalidad na darating, Cheryl. Klaruhin ko lamang, Fatima, nagsimula na ba yung programa? Kanina, Cheryl, yung nagsasagawa ng demonstrasyon dito ay yung mga grupo ng mga mamamayan ng Batangas kasama nga si Lebiste. Pero yung mga INC na nasa paligid ay sa ngayon nagpapahinga pa at ngayon sineset up pa yung stage. Wala pa rin nagaganap doon sa entablado, wala pang mga naririnig, wala pang nagsasalita at mga piniplay sa ngayon, Cheryl. So may mga nakausap ka na ba kung hanggang, kasi sabi mo nga, hindi kailangan ng permit dyan, hindi ba? So kahit one to sawa, pwede. Chances are hanggang kailan sila magsasagawa ng protesta dyan? Cheryl, kanina nga nang makausap natin si Lebiste, sabi niya ine-expect daw niya na magtuloy-tuloy pa itong rally dahil nung mga nakaraan, nung ginaganap ito sa EDSA, ang constraint naman ay yung permit. Pero ngayon na hindi kailangan, pwede daw talagang magtagal pa at posible nga raw na mangyari yan. Kanina nakausap din natin si Police Brigadier General Arnold Santiago na nakipag-ugnayan daw sa organizers ng INC. Sa ngayon, hindi pa raw din talaga nila matukoy kung hanggang kailan ito mangyayari. Pero sa kanilang pag-uusap, 10 to 15,000 daw ang inaasahang dadalo rito. At akasa naman daw yung 15,000 na katao dito sa Liwasang Bonifacio. Pero kung dadami pa, posible daw na lumipat ang iba sa iba pang mga Freedom Park dito sa Maynila, kabilang yung Plaza Dilao, yung Plaza Moriones at Plaza Miranda, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Fatima Baduria. Patuloy tayong nakatutok sa sitwasyon sa Liwasang Bonifacio kung saan isinasagawa ngayon ng Iglesia ni Cristo ang kanilang kilos protesta. Para sa update, magbabalita si Mobile Journal Francis Rivera. Francis? Yes, Cheryl, patuloy nga ang ginagawang programa ng grupong Iglesia ni Cristo dito sa Liwasang Bonifacio, dito sa Maynila. Actually, Cheryl, kung kahapon sa EDSA or yung unang araw, talagang okupado ang ilang linya sa EDSA. Dito, mas mahigpit ang mga kapulisan sa kanilang mga sasakyan. At dito Cheryl, makikita nga natin, hile-hilera dito yung mga sasakyan nila sa may Padre Burgos. Ito yung malapit lang naman doon sa may Liwasang, tatawid lang. Dito nakapark yung mga service, yung mga van, at yung mga sasakyan ng mga miyembro ng iglesia. At kasabay nito
Yung mga malalaking sasakyan naman gaya ng mga bus, no, ay nandun daw pinapark ng mga otoridad sa may Quirino Grandstand. So yung mga miyembro daw ng mga itong INC binababa na lang dito sa may liwasan at yung mga bus, since nga medyo makipot ang paligid nitong liwasang Bonifacio sa Quirino Grandstand sila pinagpa-park. Meron ding mga nag-a-assist daw na mga otoridad o yung mga traffic enforcer doon. At sa lagay naman ng traffic ko, Cheryl, kita naman natin, no, kahit dito kasi sa bandang to medyo maluwag na kita natin na moving or pag-stop doon sa may pedestrian lane ng liwasang Bonifacio. So kung sila ay tatawid dito sa may underpass, no, papunta doon sa may liwasang Bonifacio, yung pedestrian lane, doon lamang sila nagkakaroon o doon lamang nagkakaroon ng build-up ng traffic. Pero so far, Cheryl, wala pa tayo nakikitang mga untoward incident dito sa liwasang Bonifacio at actually, yung nakita rin natin dito, yung mga motor, ina-advise na rin sila na hanggat maaari, wag munang pumarada sa tabi mismo ng kalsada dahil nga baka daw mareker o mahatak yung kanilang mga motor. So kaya yung mga motor nila, pinapasok talaga nila mismo doon sa may loob sa may loob ng liwasang Bonifacio. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Francis Rivera.